ating Diyos na dakila sa lahat. Kaya ito ang ating pang-umagang panalangin, pagdasal sa Panginoon at pagdinilay ng kanyang mensahe sa magitan ng kanyang mga salita para sa araw na ito. At ito din po ang ating Japan Group Edition ng ating pong Almo-Salmo. Kaya bigyan na po natin ng daan para makabati po sa inyo mula po sa Gifu, Japan. Sister Sie, good morning. Lord, good morning, Brother June. Blessed Wednesday po sa mga lahat po na nakatunghay ngayong araw na ito. Dapat talaga nating, Brother June, na pasalamatan at pagpurihan si Lord. Paggising pa talaga, dapat na tayo. Thank you, Lord, sa lahat ng bagay na nangyayari po sa aking buhay. Amen. Salamat po. Yes. Okay. At, siyempre po, in-invite ko po si Sister Kat. Sister Kat, sama ka na. Sabi niya, if need nyo po kasama, dito lang po ako. Come, join us. Sis, pasok ka na. At siyempre po, bago ang lahat, tayo po ay magtungo muna sa ating panalangin, no? Upang sa ating Panginoon ay muling humiling ng tulong, pahintulot, no? Tayo makapaglingkod sa Kanya kahit hindi tayo karapat-dapat. Tayo po ay nasa mapagmahal na presensya po ng ating Panginoon. Hirap sa Diyos Taas po natin muli ang mga kamay natin para sa Diyos. aking buhay. Oh, hallelujah. Papuri sa iyo, Panginoon. Ikaw at ako'y Oh, purihin ka. aming handog lamang. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Panginoon, punong-puno na naman kami ng ligaya, galak. Pasasalamat, Panginoon, sa bagong umagang ito, Lord. Salamat at kahit kailan di mo kami pinabayaan, kahit kailan di mo kami nilayuan, Panginoon. Batid mo kung gaano ka namin kailangan sa buhay, Lord. Ikaw lang ang aming kaligayahan, ikaw lang ang aming kayamanan, Panginoon. Ikaw ang lahat-lahat, Panginoon. Ikaw hinahanap ng aming puso. Sapagkat pagkasama ka namin, Lord, higit sa sapat ang iyong presensya, ang iyong pag-ibig, higit sa sapat para maranasan namin, Lord, ang nag-uumapaw na kaligayahan. Kaya sa umagang ito, hayaan mong ikaw ipapurihan namin, dakilain namin, at sambahin namin, Lord. Isupply mo sa amin ang lahat ng pangangailangan namin para kami ay makapaglingkod sa iyo ng kaaya-aya, Lord, sa umaga at sa buong araw na ito at hanggang wakas ng panahon. Be with us, Lord, as you have promised us. Sabi mo nga, Lord, keep still, know that I am God. Yes, Lord, mananatili kami lang, Panginoon, na mananampalataya na ikaw ang magsasalita, ikaw ang kikilos, ikaw ang maluluwalhatian at ang pag-ibig mo ang kanilang madarama. Lord, alalahanin mo ang mga pangangailangan ng bawat isa sa amin, mga mahal namin sa buhay at mga minamahal namin mga kapatid sa mga Nasilo family. Huwag niyo po kami pababayaan, Lord. Ikaw lang ang pag-asa namin. Maging ito, Panginoon, ay kagalingan sa kanilang sakit, ay inaasahan namin, Panginoon, na ito'y pagkakalob mo sapagkat alam na namin ang katotohanan kung kaano mo kami kamahal, Panginoon. Wala kang ninais, kundi ang maranasan namin ang kabutihan mo para kami ay magkaroon ng buhay na kasiyasya at buhay na walang hanggan. Kaya salamat, Panginoon, sa bagong umagang ito. At sa mga mahal namin sa buhay, mga kapatid namin sa Nasino family, ay naroon ng pagpapala at proteksyon mo, Panginoon, mula ulo hanggang talampakan. At sa ngala po ni Jesus, ang lahat ng aming kahilingan na to. At ang lahat magsabing, Amen at Amen. Ako'y isilang pagkatao. Okay. At, Sister Kat, good morning. Thank you for joining us. Bati ka muna. Good morning po, Brother June. Good morning, Sister Cheryl. Good morning, brothers and sisters. Thank you, Lord. At nakaka-join na naman po as guest dito sa ating live stream. Magandang umaga po sa inyo and good morning to everyone. Thanks, Ma. She messaged me. Okay. At meron ka bang English? Yes po. Okay. Okay. That's Sam. Wait, let me see. My guide. Psalm 37, no?
Okay. Verses 5, 6, 30, 31, 39, and 40. Ano sa live stream natin, inano ni Brother Apa. Ber. Okay. At syempre po, tutunghayin na po natin ang ating pong salmo para sa araw na ito upang ito'y pagnilayan natin. Ha? At ang lahat ng mga pagbasa natin ay kukunin po natin ang kabuuran ng mensahe para ating pag-usapan sa umagang ito. Babasahin po ni Sister Kat sa wikang Ingles at babasahin ni Sister Cheryl sa wikang Tagalog ang ating salmo. My beloved sisters and brothers, it's Wednesday today, the fifth Wednesday of the fifth week in ordinary time. And today we are also celebrating the feast day of Our Lady of Lourdes, no? At kaya ito po yung ating pag-alala, no, ng nang nag-appear po si Mama Mary sa isang bata, no, 14 years old, no, sa kay Saint Bernadette. Kaya today is the memorial of Our Lady of Lourdes and also the World Day of the Sick, no, the World Day of the Sick. Kaya para po sa mga may sakit, no, alalahanin natin lagi sila at ipagdasal natin lagi sila. At ito po ating salmo sa wikang Ingles. Today's responsorial psalm, the mouth of the just murmurs wisdom. Commit to the Lord your way, trust in Him, and He will act. He will make justice dawn for you like the light. Bring us the moon day shall be your vindication. The mouth of the just man tells of wisdom, and his tongue utters what is right. The law of his God is in his heart, and his steps do not falter. The salvation of the just is from the Lord. He is their refuge in their time of distress. And the Lord helps them and delivers them. He delivers them from the wicked and saves them, because they take refuge in Him. The word of the Lord. Thanks be to God. At ito po sa wikang Tagalog. Salmong tugunan, madiwa kapag nangusap ang madwit at ganap. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak, pag nagtiwala ka at tutulong ang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Ang mga madwit, madiwang mangusap, at ang sinasabi nila ay pawang tumpak. Ang utos ng Diyos ang nasa sa puso sa utos na ito'y hindi lumalayo. Liligtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila at kanyang tutulungan laban sa masama. Ipagsasanggalang sapagkat ang poon nangungubling tunay. Ang salita ng Diyos. Salamat Salamat sa sa Diyos. Pasalamatan po natin ang ating napakabuting Diyos. Praise God. At yan ang dahilan ng ating live stream sa umagang ito. Lagi tayong nagpapasalamat sa Panginoon, no? Sa magandang gising. No? Every gising is always a blessing. Okay, at bago pong lahat, pakinggan muna po natin isang awit, no? Para sa ating mahal na ina.
salamat sa Diyos, no? Praise God, no? Beloved sisters and brothers, we're truly blessed, no? As Catholics, di po ba? We have a mother, no, who cares for us, a mother who prays for us, di po ba? Kaya ako kinikilabutan po ako ngayon sa umagang ito, no? I know how much the mother of Jesus loves each of her children, no? Kasama po tayo doon, no? Being believer of Jesus, we become one. We become part of the family of God, di ba? Kaya hindi ka naiba sa Diyos. Ikaw ay isang anak na ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, ikaw din ay anak ni Maria, di ba? Kaya yun po, no? Kasi siya ang nanay ni Jesus, no? Si Jesus ay Diyos, si Jesus ay tao, di ba? She's not only the mother of the divine Jesus, but whole of the man Jesus, but also the mother of divine Jesus, di ba? Hindi pwedeng i-separate po yung divinity ni Jesus sa humanity, di ba? Yun na po ang naging nature ni Jesus. Eternally, I mean, hanggang wakas ng panahon, no? Ay hanggang sa dulo na walang hanggan, ay yun na po si Jesus. Naalala ko tuloy, no? Si Satan kasi, madali siyang mag-disguise, no? I heard this from an exorcist priest. He could even disguise as Mary, no? Mag-appear sa iyo as Mary or Jesus, no? One time nag-appear si Satan. Nagkwento rin dito ay dito sa exorcist ay si Satan mismo, no? Kasi one in-exorcise niya ay si Satan mismo nagposes. So nagpakilala si Satan as Lucifer, kinuwento na niya ang lahat-lahat, no? Tapos nag-appear pala siya kay Padre Pio, kay Saint Padre Pio bilang Jesus. And you know what? Kung paano na bisto ni Padre Pio na peking Jesus ito, na alam niya na ito ay demonyo. Tinignan yung kamay at paa ni Jesus, nag-appear sa kanya walang sugat. Walang sugat. Kaya sabi niya, "Get behind me, Satan." Di ba? Kaya, brothers and sisters, no? Deceiver po ang demonyo, no? Kaya itong ating napakaganda po no? Itong ating ginugunita, no? Itong Our Lady of Lourdes. Nangyari po ito during the 19th century, no? Mga 1800s. At nagpakita po ito sa isang mahirap na babae, no? Pangalan niya ay Bernadette, di ba? Pabalik-balik si Saint Bernadette doon sa lugar na kung saan nagpapakita sa kanyang mahal na ina. And they pray the Holy Rosary together, no? Every time they meet, di ba? At sinabi rin ni Mama Mary kay Bernadette ang kahalagahan ng pagdadasal, no, ng banal na rosaryo. At may tanong ko po, meron po ba kayong rosaryo dyan sa tabi nyo? So, carry with you always the rosary, no? And this is our greatest weapon, no, sa mga anak ng Diyos na binigay ni Mama Mary, no? At takot na takot po ang demonyo dyan. Kaya nabalitaan ng mga tao, no, ang pagbabalik-balik ni Saint Bernadette doon sa lugar, no? At pati ang simbahan, no, ay biglang tinanong din siya, no? At kung sino yung binabalik-balikan niya doon sa lugar na yon, no? At sinabi din niya na hindi ko rin siya kilala, pero nagpakilala siya na siya daw ang the Immaculate Conception, no? The Immaculate Conception. So, bilang walang pinag-aralan, 'di ba? Hindi naman siya nagbabasa ng Biblia, doon lang siya nakatira sa bundok, 'di ba? Walang pinag-aralan na babae at the age of 14. Paano niya na sabi yung Immaculate Conception kung hindi nga si Maria itong nagpapakita sa kanya? Kasi minsan po, yung mga apparition,
ang simbahan, hindi agad yan tinatanggap. They study very well. Kung itong nag-appear dito ay kung totoo nga na si Maria, o kung totoo nga na, kung totoo nga si Maria, o whoever, angel ba yan, no? Talagang pinag-aaralan po ng gusto yan. Kaya bago i-declare yan na totoong apparition, it takes so many years, no? Kaya nga yung ating salipa, hindi pa po na-declare yan na authentic, no? Unfortunately, I've been there. Nakita ko din naman po yung mga petals doon na talagang may impression ng kung ano, no, mga religious, mga mukha ni Jesus. Talagang kamangha-mangha din po, no? But unfortunately, hindi pa po na-approve ng simbahan, ng ating simbahan yun, no? At but anyway, ganyan po, no? May proseso ang simbahan. So, nung tinanong siya ng obispo, no, kung sino yung nagpapakita sa kanya, sabi niya, nagpakilala lang naman na siya si Immaculate Conception. Nagkataon naman po, no, na years before, si Pope the Ninth, no, Pope Pius the Ninth, no, ay nagturo, no, naggawa ng pronouncement about the dogma on Immaculate Conception, no. Ano po ba yung Immaculate Conception, no? Ito po yung kalinis-linisang paglilihi ng ating mahal na ina, no? According to the teaching of the church, no, yung sinabi nga ni Pope Pius IX, no, she is the only human being that was conceived without original sin. Diba? Kasi tayo, mula nung magkasala, no, si Adan sa si Eva, lahat ng pinapanganak ay may kasalanan agad. Dala-dala na yung original sin kung tawagin po natin. Diba? Kaya nga, binibinyagan tayo. Ano po ba ang purpose ng binyag? Para burahin, para linisin tayo, no, sa original sin. So, we become a brand new creation when we are baptized. Kaya kailangan po binibinyagan tayo para malibre tayo sa kasalanan. Para tayo ay hindi ka pwede maging anak ng Diyos kung meron kang kasalanan. No? So, she's the only human being that was exempted from original sin. Yun ang teaching po ng Katoliko, no? Ni Pope Pius IX. Kung paano po na pumasok sa isipan ni Pope Pius yun, pinagninilay-nilayan ko din kanina, para sa akin, probably it was an inspiration from the Holy Spirit, di ba? Meron pa naman tayong doctrine of the infallibility of the Pope, di ba? Na dapat paniwalaan natin, sinasabi ng Papa, di ba? Para isa lang ang teaching ng buong simbahan. Kung saan magdako ng daigdig, no? Basta sinabi ng Pope ganito, no? And it becomes a dogma, no? A doctrinal teaching, dapat yun po pinapaniwalaan at sinusunod. And brothers and sisters, praise the Lord, no? This Immaculate Conception na dineclare po ni Pope Pius IX in December 8, 1854, no? Na nagdulot ng kalituhan, no? Sa kalinis-linis yung paglihi ni Maria, meron din pong mga nag-o-oppose. How could that be, no? Pero alam niyo po, sabi kasi ni Pope Pius IX, kailangan itong gawin ng Diyos, special case para kay Maria, kasi sa very special din ang naging role niya, ang naging papel niya. Kasi kinailangan naganapin ng Diyos ang kanyang plano na siya ay magkakatawang tao, diba? Para sa ating kaligtasan. God needed to be incarnate at kailangan niya ang tulong ng isang tao, diba? At ito na nga si Maria, para out of the flesh of Mary ay magkaroon ng flesh ang salita ng Diyos. Kaya the Word was made flesh, brothers and sisters. Yan, no? And that's through the yes of the Blessed Mother sa kanyang pag-cooperate sa plano ng incarnation na nagkatawang tao ang Diyos, ang salita ng Diyos sa pagitan ng pagbigay ng oo, no? Pagpapahayag ng pagyakap ni Maria sa plano ng Diyos, anuman ang whatever it may cost her, no?
nagtiwala siya sa Diyos, brothers and sisters. Ganyan kagaling si Mama Mary. No? Kaya talaga ako, hats off ako kay Mama Mary. No? Wala siyang katulad. Siya ang nag-iisang Immaculate Conception. Siya lang nag-iisang pinaglihi na walang kasalanan. Kasi, tama nga naman yung kay Pope Pius IX. Hindi mo pwedeng ilagay sa sisidlan ang kalinis-linisan na anak ng Diyos na may dumi. Di ba? Kaya, talagang pinreserve, yun pong word doon, pinreserve ang katawan ni Mama Mary from contamination of sin, not even the slightest sin, brothers and sisters. Kaya nga si Mama Mary, no, nung siya ay nanganak, pakinggan niyo po ito, ay hindi siya nahirapan manganak. 'Di ba? Kasi yung kayo, Sister Kat, may nagkaanak na kayo, Sister Cheryl. Hindi ba ang hirap manganak, 'di ba? Sabi nga ang isang paa ng nanganganak na nanay ay nasa bingit ng kamatayan, 'di ba? Naalala mo recently yung isang minamahal nating kapatid sa Gipo, no? Si Sister Princess ay nanganak. Ang tagal nung kanyang yung kanyang labor, no? Pag-labor, mahigit 24 hours siya nahirapan, no? Alam niyo po yung paghihirap niyo ng mga babae sa pagpanganak dahil sa pagkakasala ni Adan na Eva. Sinabi po yan sa Genesis, no? Maghihirap ka tuwing ikaw ay manganganak. Pero si Mama Mary, dahil she was conceived without original sin, hindi siya nahirap, hindi siya nag-labor. Yan, dahil siya ay kalinis-linisan nung siya ay pinaglihi ni yung mother niya ni Mama Mary, no? Santa Ana, Saint Anne, ang mother ni Mama Mary. Nung pinaglihi siya ni Santa Ana, ay wala na siyang original sin. Kaya nung pinanganak si Jesus, ay walang hirap, no? Walang kahirap-hirap. Yun ang special privilege yan na binigay ng Diyos kay Mama Mary. Kaya special talaga si Mama Mary. Sabi ng mga non-Catholics, she's as ordinary as any woman. Diba? Bakit yung hinahangaan? Hello! Yan ang kaisa-isang babae na pinili ng Diyos para maging nanay niya. Hindi ordinaryo yan, kapatid. Ang nanay mo nga, hindi pinili ng Diyos, diba? Para maging nanay niya. Si Maria lang. Diba? Yan ang pinagmamalaki namin, na nanay din namin. Kasi nanay yan ng aming Panginoon na si Jesus. Diba? At walang nagmahal kay Jesus ng higit sa pagmamahal ng kanyang sariling nanay. Alam niyo naman kayo, mga nanay kayo, di ba? Wala naman nagmahal sa mga anak niyo ng higit pa sa pagmamahal niyo. Di ba kaya nga nakakaroon kayo ng conflict minsan sa mga asawa ng mga anak niyo, di ba? Kaya ang mga lalaki lagi, ang kaaway nila lagi, kanilang biyena na kung tawagin, di ba? Yung laging biro, number 1 na kaaway, biyena. Kasi, parang yung kanat, nakikita ng biyenan, hindi mo minamahal ang aking anak ng katulad ng pagmamahal ko. Kaya may conflict po lagi ang biyenan, ang in-laws. You don't love my daughter as much as I love her. Kaya galit ako sa'yo. Kaya nakakaroon ng galit. Ngayon, so balikan natin, no? So yun po si Mama Mary. At ito pa. Di ba may teaching din tayo na Assumption of the Blessed Mother. Siya ay hindi namatay. Hindi siya namatay. Dinala siya sa langit ni Jesus na kanyang anak. Naniniwala po ako doon. I have no doubt. Kinikilabutan na naman ako. Bakit? Kasi hindi nagkasala si Maria. Hindi siya nagkasala. Ang kamatayan ay dala ng ating pagkakasala. Kaya tayo namamatay kasi nagkasala tayo. Si Maria was preserved from sin. Not even the slightest sin. She never sinned. She was immaculate from conception until the end. Until eternity. She's immaculate. Kaya siya ay dinala sa langit, hindi siya kailangang mamatay. 'Di ba? Kaya si Jesus naman, kaya namatay, no? She assumed our humanity, 'di ba? Nagmukhang makasalanan siya kahit wala siyang kasalanan. Ginusto po niya 'yon dahil sa pagmamahal niya sa ating mga makasalanan. He wants to identify with himself with us, na parang sinasabi niya, eto ako, no? Kasama ko kayo, 'di ba? Sinamahan ko kayo sa lahat ng aspeto ng inyong buhay bilang tao. Nagutom ako, 'di ba? Nauhaw ako, napagod ako,
isa lang ang hindi niya sinamahan sa atin, yung magkasala. Hindi po siya nagkasala. But she assumed our sinful nature. Diba? Kaya nga sabi ni Paul sa Philippians, inassume niya yung parang the nature of a slave. Diba? A slave. Pag sinabi mong slave, baka kasalanan yun, di ba? Pero hindi po siya nagkasala, yun din po sinabi ng Bible. Kaya si Jesus only died because He chose to die for you so that we will be able to experience the fullness of life and also eternal life. Yun. Ang kamatayan ni Jesus ay ginawa niya para tayo din ay mabubuhay katulad niya. Kung tayo mamamatay man, if we have shared in the death of Jesus, we share in the life of Jesus, we will share in His death, and we will share in His resurrection. Kaya hindi na tayo dapat matakot mamatay, kasi wala na tayong kamatayan, wala nang pangilang kamatayan sa anak ng Diyos, sapagkat katulad ni Kristo, tayo ay mabubuhay muli. Mga kapatid, maraming salamat sa Diyos, kay buti ng Diyos. Amen. Sister Kat, di ka ba na-excite? Na-excite, Brother June. Gusto ko pong i-share, brothers and sisters, good morning po again, Brother June, Sister Cheryl. Gusto ko pong i-share, from the last time na nag-share ako, very down ako nun, Brother June. So, for the past few days, talagang puro Christian songs, yung mga talagang pangmisa na kanta ang pinakikinggan ko all throughout the day, even sa biyahe. And then 2 weekends ago po, sobrang pagod ko siguro sa trabaho. Niyaya ko si Johnny magdagat. And I've not been my normal self even with Johnny kasi nga ang daming pumapasok sa isip ko. So ang dami na namang questions, Brother June. This time it's not question kay God, question bakit nangyayari despite of yung intention ko na mapalapit kay Lord. Ang dami pa rin test para hindi Brother yan. June. Ito lang tayo sis before you continue. Even Saint Bernadette, no, who was chosen by God para makita niya mismo, no, si Mama Mary, it's a special privilege, di ba? Tayo, we're not privileged to see the Blessed Mother, no? O His Mother. At si Bernadette was chosen, given the special privilege to see ng eye to eye ang kanyang nanay. Isipin mo, she was not, the reason why I mentioned this, she was not exempted from trials. In fact, no, sabi po dito, siya nag-ano pa siya, she joined a religious group, no? Nag-Madrid din siya, no? At convent, Sisters of Charity convent, no? Ang nag-join siya until her death. Alam mo, from youth, sabi po dito sa nabasa ko, she suffered severe asthma, and in later life, she contracted tuberculosis of the bone, TB of the bone, no? Masakit ito, no? And she died at a young age of 35. She died at the young age of, and when her body was exhumed, no, after several years, no, dinig up nila yung body ni Bernadette, no? Nakita nila, no, hindi nag-decay, parang natutulog lang, no? No? Hanggang ngayon preserve yung body niya. Hindi na aglas. Ang ganda pa rin ng mukha niya, no? Kasi she was preserved from corruption dahil mahal siya ng Diyos, di ba? Kaya ko lang minention ito dahil, di ba? Sabi mo nga, you try your best, di ba? Pero Saint Bernadette, no? She also suffered. Okay, sis, go ahead. Thank you po, Brother June. Na-realize ko lang po kasi, siguro while reflecting na itong mga nakaraang araw, I was thinking kasi, Brother June, bakit ba I really feel so down? Kumbaga, ang daming bagay na nangyayari sa akin na despite of me trying my best, trying hard to not commit sins kahit napaka-imposible, pero whenever na merong mag-trigger sa iyo magalit, meron na
may magagawa ka talaga. Yung the normal you, na iba yung, ako gusto, iba yung kasi yung way na, or yung buhay na meron ako ngayon sa normal way na kinagawian ko before. So, Yeah. it's really a challenge, Brother Jun, na whenever na, let's say, bigla ko mapapamura, Lord, sorry, napapamura na naman ako. Kasi naging, bukang bibig ko na siya before. Pero ngayon, nare-realize ko na, yung mga mga nakarang araw pala, siguro, kaya rin po na, ay hinayaan ni Lord na ma-feel ko yung nasa stage ako ng buhay ko na kailangan kong malungkot, ma-realize kung ano yung mga bagay-bagay na you really cannot control kahit gusto mo, pero somehow I thought of baka isa to sa test sa akin ni Lord, how can I keep yung faith this time? Kasi nangyari before, Brother Jun then bigla akong bumitaw siguro this time tinetest niya uli. This time ba talagang hindi ka nabibitaw sa akin? And even if bigyan kita ng ganitong challenges, kakayanin mo ba kaya? Magtitiwala ka pa rin ba kaya sa akin? So what I did, Brother June, habang nakikinig ng music, nag-search ako sa TV. Tapos siguro habang nag-scroll din ako sa Facebook, nakita ko yung, na-curious ako dun sa The Chosen na palabas. It's all about Jesus Christ. Nabitin ako, Brother June, kasi season 5 sa premiere ba yun? Basta another ano po sa TV. Tapos nung sinearch ko, natuwan-tuwa ako, Brother June, kasi meron siya sa Netflix. So I was really spending my whole day for this past few days po talaga na panoorin yun. Until now, hindi ko pa po tapos yung season 4. But the reason why I am sharing this po, brothers and sisters, is because sa level na meron ako ngayon, na eto talaga second time na tinawag uli ako ni Lord, binigyan niya uli ako ng chance to prove my worth. Sabi lagi natin, Brother Jun, parang hindi ako deserving. Yung mga sinasabi po ng mga kapatiran natin dito whenever they do share dito sa live stream natin, or even while watching po dun sa palabas, I'm not sure kung if same, for sure hindi po Catholic yon, pero the point is, it's all about Jesus Christ. Nabuo yung movie is with the help of the Bible, yung mismo kung ano po naging nangyayari before. Siguro may mga konting twists and turns, but then again, maalala mo na habang pinanonood mo yun, parang narinig ko kay Brother Jun tong ano to. Tinuro ni Brother Jun to Binasa niya to sa ano namin sa homily. Dun, habang nagla-livestream, narinig ko rin kay Sister May to, kay Sister Chrissy narinig ko din to. Kay Brother Hermie, lahat po ng mga natsubaybayan ko since the day na nag-join ako at tinawag ako ni Brother Jun. Tinawag ako ni Lord. Ginamit si Brother Jun as instrument para po mag-join dito. Doon ko na-realize na ang dami ko pa palang kailangan aralin. But this time, I feel so happy, Brother June, kasi nagkakaroon ako ngayon ng motivation sa sarili ko po na mas matuto pa, mas ma-curious, at mas makapag-reflect sa sarili mo na ma-realize mo na nakakahiya talaga magkakasalanan. After all, na makita mo yung hirap ni Jesus Christ, kung gaano niya sinuportahan gaano ko sinuportahan ni Mama Mary si Jesus Christ all throughout the journey, mula nung maliit siya hanggang tinanggap niya na eto talaga kung saan leading si Jesus Christ na isasakripisyo niya yung buhay niya para sa atin. Mas para ako na guilty, Brother June, with all the sins that I've committed, and alam ko magkakaroon pa kahit anong ilaban ko, matites ako, not only God, syempre ang aking ex-BFF na in-FO ko na Brother June, which is si Taning. Pero there will still be times, brothers and sisters na susubukin po talaga tayo. Tama po si Brother June. Not only God will test us, but yung kalaban po talaga natin, gagawin po talaga lahat para i-test tayo kung gaano tayo ka-faithful kay God. And pag siya ang nagwagi, then masaya siya. But of course, we won't let Satan na magtagumpay sa gusto po niya. Kaya ito pong pag-join ko dito sa ating live stream paggabi hindi na po talaga kaya, Brother John, kasi it will conflict my work schedule. Pero itong every morning lagi ako nagugutom, Brother John, I oblige myself to make sure na makaka-join ako dito sa live stream natin, kasi po it will not complete yung simula ng araw ko
ng maayos na may paalala na I have to make sure na reminder ko si God start of the day without joining dito po sa ating almo-salmo. Kaya the brothers and sisters, I really hope, sabi nga po nila, in our own special way, kung ano po yung na-share namin sa inyo, ay maging inspirasyon din po sana na mas hindi lang po ako, hindi lang po kayo, sama-sama po tayong kumapit at talagang gawin nating mas matatag pa po ang ating faith kay God by making our Sinoka family stronger. And yun po, Brother Jun, wala na ako ibang masasabi. Thank you for being God's instrument kung bakit ako ganito ngayon. And I know marami pa akong kailangan pang aralin, kailangan pang matutunan, and mas alam ko po, sabi nga nila, always believe in God. Sabi ni Jesus Christ, magtiwala ka lang. And nagtitiwala ako, Brother Jun, na never mo akong bibitawan. Amen. Dito sa ating Sinoka family. Kaya brothers and sisters, ayun po, magkita-kita po tayo, reminding everyone po, magkita-kita po tayo sa Sabado sa ating 30th anniversary, and I'm so excited na makasama po kayong lahat uli. At maraming walang hanggang pasasalamat po sa inyong lahat. At hanggang ngayon nandito po ako at alam ko po hindi niyo ako bibitawan pare-pareho. Thank you Lord palagi. Thank you Ma. Thanks for Brother June. Nag-message sa akin, Sister Rose. Sabi po ni St. James, chapter 1, verse 2 to 4. Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. For you know that the testing of your faith produces steadfastness, and let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. So, the road to sainthood, brothers and sisters, is never an easy road. Di ba sabi ni Lord, enter the narrow gate. Di ba? It's a narrow gate. And as you enter the narrow gate, di ba, you carry your cross every day. Di ba? Kaya, Jesus suffered, di ba? So, every footsteps that the Lord tread must be must be followed also, di ba? At ito'y pinapahintulutan ng Diyos. Kasi sabi nga nila, diba kwento, nakita niya yung tatay niya, no? Araw-araw, yung ginto, lagi niyang nililiha. Sabi niya, tatay, ilang linggo, ilang buwan ko nang nakikita sa inyo. Tuwing umaga, nililiha niyo yung, kailan ba matatapos lihain yan? Sabi ng tatay, anak, hanggang sa pag ginanyan ko sa mukha ko, ay naaninag ko na ang mukha ko dito. Yung ganun nakakinis. Sabi nga nun. So, tayo, parang kinikis-kis tayo ng kinikis-kis din ng Diyos hanggang maaninag na rin niya ang kanyang wangis sa atin. Because we were originally created in the image of God. Kaya lang nabura yung image through our sins. So, through trials, we are being purified para hindi ka nadadaan sa apoy sa purgatorio. Kaya pag namatay tayo, if you are purified here on earth, mas maganda na dito tayo ma-purify kaysa daan pa tayo purgatorio. Diba? Kaya direct flight ka na sa heaven after tapos ang purification process mo dito sa earth. Sister Xie. Sali pala ako rito, no? Dasal ka na. Kanina, Brother Jun, nakikinig po ako sa kwento ni Sister Kat. Even though wala akong kalam-alam kung ano yung pinagdadaanan mo, hindi ko alam, wala. Hindi mo yan, ano? Pero naikinig ako. Alam mo ba, Sister Kat, kung ano yung realization ko sa sinasabi mo? Mapalad ka pa rin. Kasi, at your age, na-realize mo na without God, talagang wala tayo. 'Di ba? Hindi tayo magsusumo. Ano ba yun sa yung, hindi ko na alam sa, yung, maglo-look forward. Hindi tayo mag-forward sa mga mangyayari sa buhay natin. Kaya lang,
at your age na realize mo talaga na talagang sigad lang talaga yung kakapitan natin, di ba? Wala eh. Hindi sa tao tayo kakapit, hindi kay Brother June, bagkus na ginagamit si Brother June para magkaroon tayo ng kaalaman at maipaliwanag sa atin ng mas madali. Pero at the end, si Lord pa rin talaga yung kakapitan na talaga natin, di ba? Alam mo, bakit ko po sa inyo kinukwento to? Kasi, hindi po lahat ng tao nakaka-realize na wala tayo kasi hindi ganun yung na-experience ko. Hindi lahat ng tao ganun. Kasi minsan na-experience talaga ng tao, Brother June, Sister Kat, sa mga nakikinig po, na sila talaga. Dahil sila to, kaya nila nagagampanan yung pamumuhay nila sa araw-araw or nalalagpasan yung mga problema nila sa araw-araw or bagkos kaya sila magaling dahil sila to. Pero ikaw, di ba, hindi ganun yung realization mo na talagang wala sigad. Kasi alam niyo po, brother and sisters, yun po talaga yung mga nakakaharap ko na tao na hindi lahat ganyan mag-isip. Sa totoo lang po. Kaya ako, sa mga taong nakikinig po ngayon, nakatunghay ngayon sa live stream namin, ganun din po. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi ko na kung ano ba to, pero I realize, brother and sisters, kung tayong tao, nakaka-realize po na kung lahat ng pagpapala na nangyayari sa buhay natin, kung ano man at nakakalagpas tayo sa unos, nararamdaman natin, lahat ng ito, by the grace of God. Yun po yung na-realize ko. Lahat ng meron tayo. Kung bakit tayo nakakatulog sa bahay, kung bakit tayo nakakasakay ng jeep, or bakit tayo meron sariling sasakyan, ba't tayo may nasisilungan? Kasi lahat po ito, binigay talaga. Unti mo yung suot-suot mo ngayon ng tsinelas, di ba? Lahat to. Kung anong meron ka, lahat ng ito na kung ano yung nakakamtan mo sa buhay mo, lahat po ito nanggaling sa grasya ng Panginoon. Wala po talaga tayong may pagmamalaki sa Kanya. Yun po yung na-realize ko sa buhay. Kasi, di ba may mga nakakasama tayo na hindi nila talaga yun na nare-realize. Kaya sasabihin ko po sa inyo na mapalad po tayo kung ang realization po natin ay kung anong meron tayo, lahat po ito nanggaling sa Diyos. Wala kang may pagmamalaki. Kasi, isang pitik lang sa atin eh. Pwede lahat bawiin. Di ba? Yung mga nakikita po natin, katulad like for example, si Chris Aquino, di ba? Ganun siya ka-popular. Ganun ka siya kasikat. Pero, di ba, yung isang snap lang sa'yo, lahat kayang bawiin ng Diyos kung ano yung ipinagmamalaki mo. Kaya po, huwag po tayo magmalaki sa by my own. Ipagmalaki po natin na nakilala po natin si Jesus sa buhay natin. Amen. Yeah. Tsaka yung mga trials that we undergo, these are all reminder to us how much we need God in life, di ba? Para hindi tayo maging complacent. Ang hirap kasi ang kalaban ng Kristiyano, complacency. No? Alam mo, okay ka na. Hindi mo alam, andyan ang demonyo, tinututukan ka lagi, nakatutok sa yung kanyon niya, no? Na magkonting medyo tatanga-tanga ka ng konti, mapuputukan ka ng kanyon ni Taning, no? So nag-aabang lang siya, waiting for a moment, no? The right timing to destroy us, di ba? Kaya we must always be alert, yung sinasabi, no? Na alert and sober, di ba? At talagang pagsubikapan natin to persevere until the end, no? Talagang hindi po madali, no? Pero masaya, 'di ba? Masaya maging Kristiyano. At andiyan naman ang Panginoon para tulungan tayo. Sister Kat. Amen po, Brother June. Kaya po talaga malaking pasasalamat ko po dahil tama po si Sister Cheryl. Lahat ito hindi magiging posible kung hindi dahil sa grace ni Lord. Whatever it is na binibigay niya sa akin as challenge, sobra-sobra naman po, Brother June, ang sukling binibigay niya na blessing sa akin. Yeah. Kumpara naman before sa ngayon. Before,
Sabi ko nga po kay Johnny, nag-grocery kami before, Pure Gold, Shopwise. Sabi ko ngayon, nakakapag-SNR na kami, sumusobra pa, nakakapag-savings na. Kumbaga, alam ni Lord na alam talaga ni Lord na pinagsisikapan mo na maging matuwid sa Kanya, despite of His challenges or pagsubok ng kalaban, bibigyan at bibigyan kanya ng reward. Kaya talaga, hindi na po ako magtataka, brothers and sisters, na kung bakit ang daming talaga makakapagpatunay, mga testimonies, mga miracles na nangyayari sa mga kapatiran natin dito. Dahil talaga naman po, dito po talaga, nakikita naman natin with their own stories na sinishare sa atin kung gaano po talaga nila pinagsumikapan din po talaga bago talaga baguhin ni Lord ang buhay nila. Same as with paano pinili ni Lord ang 12 apostles. Hindi sila pinili ng perpekto, hindi sila mga edukadong that's right. tao. They're all sinners. Same as us. Doon ko po na-realize, Brother Jun, habang nanonood ako, pinili rin ako ni Lord Bataw nandito kasi isa rin Amen. ako sa pinakamakasalanan. But thank you, Amen. Lord. With God's grace, nandito ako. Dinala ako dito ni Mama. Na mortal na kaaway ko before. Tinawag ako ni Brother Jun, isang kausap lang. And that really completely changed me as a person. Marami pa po akong pagdadaanan, but brothers and sisters, nothing is impossible. Basta si God talaga ang nasa una sa buhay natin. Lahat magiging posible. Thank you, Lord. Thank you, brothers and sisters. Thank you, Brother June. Napakaganda po ng mga pagbasa natin. Even in our gospel, tinuturuan po tayo ng Panginoon, no? Kung paano tayo maging katulad ni Maria, no? Ni Mama Mary, no? Where God wants us to live our life in purity, no? Purity, sinless life, no? Sinless life. Kaya tinuro tayo, what does it mean to become sinless o pure? We're going back, mo. Yan, okay. Okay. Yeah, we're on there now. Sige. Sige, Sister Shea. Yun nga. Okay na po. Yeah, tinuruan ako ni Lord kung paano yan. Sige, sis. Nakalimutan ko na yung sabi. Hindi, sa ating struggle, no? Hindi, yung- To become Christian, to become a follower of the Lord, maraming obstacle, 'di ba? Maraming obstacle. Minsan yung environment natin, 'di ba? Mga barkada natin, 'di ba? Minsan nahihila tayo sa mundo, 'di ba? Ganun 'yan eh. Hilay ka sa mundo, pero nakikita ko din kay Sister Shea kasi firm na yung kanyang yung heart niya, firm na kay Lord lang niya matatagpuan yung kaligayahan. Kasi natikman na ni Sister Shea, natikman na rin ni Sister Kat, no? Ang kaligayahan, yung pure joy na galing sa langit, yung galing sa Diyos, na walang katumbas, di ba, Sister Shea? Apo, yun. Kanina, tag dito. Kasi talaga yung sinasabi mo, Sister Kat, talagang mararanasan mo talaga yan eh. Talagang paligid lang siya eh. Di ba? Yung sinasabi ngayon ni Brother Jun, yung sinasawag na tukso. Minsan nga, nasa loob ng bahay mo, mabibisit ka, di ba? Oo nga, totoo yan. Kaya talagang, umaaligid talaga siya. Iti-test talaga yung pagiging Kristiyano natin. Yeah, Yung totoo pagiging, yan. hanggang saan ka. Iti-test yan eh. Sa totoo lang po, talagang aaligid siya. Alam niyo, Brother John, na isi-share lang po ako sa inyo. Kasi, ewan ko, may oras na ba tayo? Ganun, Kasi sige, late, Lord. Brother John, bago kayo dumating dito sa Japan ng March, December. Ah, Masyadong malaki po yung pinagdadaanan ko nun about sa trabaho ko. Yung parang inuusgahan ka nila. Hanggang isipin mo, katatapos lang yun nung dinaanan mong bagyo kay Goro sa asawa mo na nagpapirma sa iyo ng divorce paper, di ba? Katatapos lang yun, may dumating na naman. Sa trabaho naman din ito, di ba? Malaki po Okay. yung pinagdadaanan ko sa trabaho ko. Alam niyo, Brother John, nakakatawa dyan. Dahil matagal ko na siyang boss at para yung relation din po namin, malapit talaga bilang boss at empleyado. Yung relasyon po namin sa isa't isa. Na talaga minsan, nangangamusta yan, yan, o kamusta ka na. At alam niya po na magdi-divorce ako, kaya yung bago lumipat ako sa trabaho niya, yung mga demand ko, lahat yan pinagbigyan niya. Makuha niya lang ako at magtrabaho sa kanya. Ito po lately,
nang bago kayo dumating, Brother June, Ah, yung mga tao po na inuhusgahan ako, Brother June, na masyadong marami nang parang nakarating. parang pinipersecute ka na. Yan. Ah, Tapos, alam niyo, stress po ako noon, yung nagpi-prayer meeting tayo about sa trabaho ko. Siyempre, bread and water ko yan eh. Saan po ako kukuha ng ikabubuhay ko sa aking pamilya, lahat ng billing ko. Tapos, ito po, alam niyo po kung anong ginawa ko, Brother June? ah, Sa ginawa ko po, umalis na lang ako sa trabaho. Kasi dalawa yung pinagtatrabahoan ko, iisa may-ari, yung isa iniwanan ko. ah, Sabi ko, para hindi magulo ang relasyon ng trabaho diyan sa sa isang paalagaan na yan. Ako na lang ang aalis. So naghanap po ako ng ibang trabaho, di ba? nga. Nakapaghanap naman ako. Alam niyo, Brother June, last week lang, or this week, Wednesday ngayon, di ba? Basta yung duty ako. Okay. Inupuan ako ng amo ko. Okay. Pinuntahan yung trabaho kung saan ako sa isang paalagaan niya. Mm. Tinatanong niya ako, Brother June. Ah, Yung pagiging Kristiyano ko, pinairal ko, Brother June. Tumahimik po ako. Umalis ako na. Wala akong pinaniliwanag ng sabi nga ni Melly, ng kaibigan ko, magpaliwanag ka. Ipaliwanag mo lahat. Sabi ko, hindi. Ayoko. Wala akong ipapaliwanag. Pero alam niyo po kung ano tumatakbo sa isip ko, Brother June. ah, Lord ang bahala kung ano mangyayari. Alam niyo, Brother June, sa mga nakikinig po, talagang sobrang sobrang miracle talaga yung nangyari. okay. Yun nga, last week, pinuntahan ako ng boss ko hanggang alas 8 ng gabi, nakikipagkwentuhan sa akin. Sa isip, umalis ka na kasi may gagawin pa ako. Nagpapainom ako ng gamot, etc. etc. Tapos tinanong niya ako, alam niya, sabi niya, yung mismong ko, mataas din po yun. 1 linggo na daw siyang nag-iisip, Brother June. 1 week. Okay. Tapos tinanong niya po yung opinion ko. Sabi niya, Cheryl Sang, isang linggo na ako nag-iisip eh. Kasi yung mataas po na yun, umuwi po ng Tokyo. Alam mo, Brother John, wala po ako sinabi sa kanya. Hindi niya ako tinatanong na kung tatanggalin ko ba. Parang ang sinabi niya lang po, 1 linggo na daw siyang nag-iisip. Ano ba yung nag-iisip sa inyo? Tinanong niya ako. Kasi sinabi ko po. Pero sabi kong gano'n, kaya nga lang ang ginawa ko, dahil nire-respeto kita at amo kita, sabi kong gano'n, ayokong magpaliwanag sa'yo kung hindi mo ako tatanungin. Dahil ako yung anuhin mo. Ang gusto ko lang sana dapat, nagtanong sila sa both side. Kaya lang, umalis po ako nang walang paliwanag. Brother John, alam niyo po, tahan niya ako para tanungin kung ano yung totoong nangyari. Okay. Ang nangyari, yun na nga yung sinasabi ko. Kung talagang si Lord is nasa sayo, yung pagiging Kristiyano ko, ako yung umuywas para hindi na magkagulo. Pero si Lord ang gagawa ng paraan para maayos ang lahat. Yeah. Siya po Tama bilot. Siya, tinanong ako ng boss ko, tapos ano nangyari. Alam niyo po, yung taong yon, tapos tumawag na naman kahapon yung boss ko. Cherry, babalik ka ba sa trabaho ko? Sa akin, aalisin ko yun. Sabi ko, kasi hindi kami pwede nang magsama sa isang trabaho. Okay. Pero kung ganyan po yung decision nyo, hindi ko sinabing tanggalin nyo siya. Hindi ganun yung word ko. Hindi po ako babalik sa isa niyong paalagaan kung hindi nyo siya, kung naandyan siya. Kasi hindi kami, Parang parang hindi kami magkasundo, di ba? Parang hindi kayo ka-vibes yung namin, yung opinion. hindi kayo ang tawag doon sa mag-asawa. But anyway, sige, alam naman natin. Yun na nga. Tapos, alam niyo, Brother John, siya na nga ang sabi niya, bumalik ka na sa isang kasi hindi ko na siya pababalikin. Yun, tignan niyo po. Pag nasa sa inyo talaga si Lord at yung faith mo at ginampanan mo yung pagiging Kristiyano mo, si Lord ang gagawa ng paraan at way. Di ba, Brother John? Yeah, tama yan. Wala kang gagawin. Pero si Lord diba, ang... Sabi ni Jesus, di ba? Keep still, di ba? Yun na nga po. Keep still. Kaya ko lang sinishare sa inyo to kasi grabe po yung pangyayari na akin. Ang daming Yun, blessing. tama si Sister Cielo, compatible. Hindi kayo compatible. Yung parang, di ba, sa mag-asawa dapat compatible kayo. Pag hindi, away kayo ng away, di ba? Yun na. Yun na nga po. Sabi ko nga ganon.
sige, kung ganyan po yung ano niya, pero wala akong sinasabing tanggalin niyo siya, ha? Hindi sa akin nanggagaling yan. Tapos alam niyo, Brother Jun, bago ka mag-start sa ano, kakausapin niya raw lahat ng empleyado. Kumbaga, hinanahimik ako, ang kumilos talaga si Lord. Yun po. Praise God. Nakakatuwa talaga. Marami pa akong sharing sa inyo, pero mauubos ang oras natin. Kaya ibibigay ko na yung trono kay Brother Jude or kay Sister Kat. Salamat po talaga. Hanggang pasasalamat lang talaga ang masasabi ko. Ayan. Sa araw-araw na nagdaan po sa aking sa journey ko para dito para paano umakyat, Ayan. paano masunod kay Lord. Yun lang po talaga. Ang hirap, pero mahirap yung journey para makasunod kay Lord, pero magiging madali pag binigay ni Lord yung grasya Yeah. sa atin, bawat isa. Amen. Diba? Tayo naman paulit-ulit na eh. Seek first the kingdom of God and His righteousness. And all of these things will be given to you as well. Amen. Bahala na si Lord sa buhay mo. Basta unahin mo lang yung relasyon mo sa Diyos na huwag kang mahiwalay sa Kanya. And let God manage your life. Ayan. Amen. Sir Kat, bago tayo magdasal. Yes po, patuloy-tuloy po nating ikapit kay Lord at magkita-kita po tayo lahat sa Sabado. Sana po mas marami po tayo, huwag po makakalimot. Parents and sisters, maraming salamat po and God bless everyone po. Thank you, Brother June. Thank you, Lord. Thank you, Sister Cheryl. Praise God. Okay. Una, nagpapasalamat ako kay Lord, no, kasi naituro niya sa akin, no, kung anong gagawin natin, kasi mukhang naglolo ko lagi yung Discord ko, di ba? Nag-off lang siya ng kusa eh, di ba? Tapos na-discover ko kung anong gagawin ko, no? By God's grace, di ba? Kaya kasi kahapon hindi na ako nakabalik eh, di ba? Pinabayaan ko na lang na pinutol tayo ni Taning eh, di ba? At least ngayon, pinabalik tayo ni Lord, di ba? Kaya salamat sa Diyos. Kaya magtiwala po tayo sa Panginoon. God is in control. No? Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O Panginoon, kami po ay nagpupulit at papasalamat muli, Lord, sa oras na ito. Na pinahintulutan mo kami, Panginoon, at kinontrol mo, Lord, ang aming live streaming. Na hindi mo hinayaan, Lord, na kami ay kontrolin ng demonyong kaaway na tapusin ang live streaming sa gusto niya, kundi sa gusto mo, Panginoon. Lord, may you always reign in whatever you do in life, Lord. Ikaw lagi maghari, Panginoon. You take over always, Lord, sa anumang ginagawa namin sapagkat wala kaming sariling kakayahan. Pero pagkasama ka namin, Lord, mangyayari lagi ang kalooban mo. Kaya, Lord, thank you, no, at nangyari ang kalooban mo sa umagang ito, na tapos namin ang live streaming, Lord, dahil sa tulong mo, dahil sa pag-ibig mo, dahil sa kapangyarihan mo, Panginoon. Kaya wala kaming gagawin sa buong buhay namin, kundi papurihan ka, ipagsigawan namin na may Diyos kaming nasasandalan, Lord, at naaasahan. Kaya Lord, i-bless mo Sister Cheryl, Sister Kat at buong pamilya nila at lahat ng aking mga minamahal na kapatid sa bayan ng Sinoco. Ano man ang dinadaanan nila, Panginoon, alam ko hindi mo sila pababayaan. Titiyakin mo na sila ay mangingibabaw at magtatagumpay. Kaya Lord, salamat at ganoon din po ang aking mahal na asawa, Panginoon, na kasama niyang nagbakasyon ang kanyang mga pinsan galing sa mga pinsan galing sa abroad. Ingatan mo po sila, Lord, at please keep them safe at all times, Lord. Physically, spiritually, mentally, emotionally, financially. Ikaw lang aming inasahan, Panginoon, para sa aming proteksyon at ang iyong mga anghel, Lord, na nakapaligid lagi sa amin. May your will always, Lord, prevail and reign in our hearts and in our life. We ask this to our Lord Jesus Christ, who lives and reigns with you in unity with the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. And Blessed Mother Mary, Immaculate Conception, pray for us, pray for our family, pray for Sinoco family. Amen. Amen. Ad te clamamus. Okay. At kami po ay papaalam sa umagang ito. Thank you for joining us. Sir Kat.
Thanks everyone. Morning po sa lahat. See you all on Saturday. Bye po. Thank you, Brother June. Thank you, Lord. Bye po. Bye-bye. God bless. Thank you for joining. Sister Shedid po. Yun na nga, niinggit niyo ako sa Saturday, parang gusto ko lumipad. Wala lang, ganun talaga. Yun nga, thank you po talaga sa lahat ng mga nakinig at makikinig pa po. Lagi yun nga, yung tulad na sinabi natin lagi, kapit lang tayo kay Lord, wala tayong ibang kakapitan kundi si Lord lang talaga. Magtiwala tayo, ibigay ang lahat. Yun po, thank you, Brother Kasama June. natin si Sister Melly ngayon. Ay, ganun po. Okay. So, salamat po. Hindi na namin po mababasa yung mga pangalan. Salamat po sa inyong lahat. No? Alam mo naman po ng Panginoon na nariyan kayo, lagi naghahanap sa Kanya. No? At siya naman po ang magbibigay ng biyaya sa inyo. Kaya God bless everyone. Keep on loving God and persevere until the end. Kapit lang po tayo sapagkat kung kumapit tayo sa Kanya, hindi niya tayo bibitawan. Amen. Thank you, God bless. Lord. Thank you. Bye-bye. Bye po.